magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Mainit sa lugar na ito. Okay. Topic po natin na yan. Pupunta sa ubasan. Ano po? Sa ubas kasi medyo malamig ang panahon. Ang ubas kasi daw dito ay namumunga sa init. Sa malamig na lugar ito dapat titignan natin. So, sa kalamigan ng panahon ng maraming nagiging bunga ang ubas. So, mga ganito, ilang gusto na natin narinig ang mga aral ito. So, katanungan, may tanong po tayo. Are you abiding in Christ? Sa Bichat Tagalog, sabi doon, sumusunod ka ba kay Kristo? Ayan, ito ang katanungan na yan. So, tingnan natin, pag-aralan natin sa umaga ito po, mga ano to. You know, not too long before He died on the cross, namatay si Kristo, Jesus was talking with disciples about the reality that existed between Him and them. Sabi ni Kristo, sumunod ka sa akin. Sumama sa akin, abide in me, lumakad ka sa akin. Dami ibig sabihin ng abide in me. Sabihin na natin. Ito po yung realidad sa buhay natin. So, sa buhay natin, umarap tayo sa mga pagkakataon na meron tayong mga pagsubok, may mga sakit tayo, meron mga nararamdaman, may tinding init, mga pananlalamig, sa mga bagay na ito. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, samahan mo ako. So, sa buhay natin, kailangan natin lagi samahan ng Panginoong Diyos. Bawat lakad niya, tinatawag ito. Kaya sabi niya, ang katotohanan, ito po, that away from Jesus, there was little to do. Kung hindi mo samahan si Kristo, wala kang magagawa talaga. Ano po, hindi ka lalago, hindi ka lalakas. So, walang mangyayari sa buhay mo. Ang ibig sabihin, tinatawag natin. So, they were so unprofitable away from Jesus. Ano yung unprofitable? Meron po kasi mga tao na ayaw lang samahan si Kristo sa paglalakbay. Maring sama-sama sa dali, pero pagdating ng kapaguran at hindi init, hindi na sila sasama kay Kristo. So, mabitin na ang Panginoon. So, taglamig man, o tag-araw man, tag-init man, o mga bagay na ganito, tag-ulan man, dapat lagi natin kasama ang Panginoong Jesus. Itawag dito. So, kaya po meron din po mga nangyayari kapag hindi ka sumasama tuloy-tuloy. Yun po, hindi ka namumunga eh. So, ano yung hindi namumunga? Katulad ng ubas, pansinin niyo po, alisin mo sa mga taglamig na panahon, taglamig na lugar. So, mamumunga yan, pero maliliit. Kaparanggang lamang. So, hindi ka din po. Kasi yung unfruitful, hindi naman nangangulugan na wala kang bunga. May bunga ka, pero kulang eh. So, hindi po yun ang dapat sa buhay natin lahat. Tinatawag natin. So, magkakaroon ng insecurity kapag wala kang kasama sa Panginoon Jesus. So, magiging insecure ka. Tinatawag na ito. So, tingnan po natin ngayon. So, umaga ito, ang Panginoong Jesus, alam natin, babalik. Lord Jesus return. When return, o babalik siya, sabi ito, hindi pa raw sa mga disipulo. Not to the disciples, pati na mga disipulo niya ng araw, apostol niya. Kanino? Kanino siya lilingon, kanino siya babalik. Sa iyo, sa ating lahat. Sabi doon. No, hindi rin siya babalik sa cross, kailanman. Po, at siya po ay nasa langit na. Kapagkat ang gusto ng Panginoong Jesus, huwag ka na mainitan. Ang gusto ng Panginoong Jesus, huwag ka na magutom. Ang gusto ng Panginoong Jesus, huwag ka na magkasakit. Kaya gusto ng Panginoong Jesus, doon tayo lahat sa langit eh. Kaya dapat tayong sumama sa Kanya, doon sa langit. Tinatawag doon. The reality of this is that like the disciples, there is so little that we can do away from Him. Ang nabanggit doon. Even if we think that we are prospering, akala mo umuunlad ka, akala mo masagana ka, akala mo ligtas ka na, akala mo ganito na. So maraming maling akala sa mga bagay na ito. Even if we believe that things are marvelous. So ngayon araw ng linggo, sobrang init. Marami nasa swimming pool na yun. Punong-puno ang swimming. Kita mo, sa kanila, nasa lubong namin, dami, punong mga jeep, nasakyan. So may kakilala kami, sumigaw pa dyan, Brother Danny! Pupunta sila sa swimming pool. Kita niyo po. Bakit pupunta ng swimming pool? Para malamigan. Hindi nila alam. Kapag nandito ka sa pagsamba, mas malalamigan ka. Oo, physically, nainitan ka, pinapawisan ng kilikili mo lahat. Pero ina mo,
lalamig naman ang iyong kaluluwa. At higit sa lahat, hindi iinit ang galit ng Diyos sa inyo, sa ating lahat. Yun, no? Sabi niya, even if we believe that things are marvelous, even if we believe that we have conquered more things than ever, the question is, ang tanong ito, sumusunod ka ba kay Kristo? Hindi po. Hindi nangangahulugan ako ay ministro, hindi nangangahulugan ako ay preacher, hindi nangangahulugan marami kong alam sa Biblia, hindi nangangahulugan yan kung ako naman ay hindi sumusunod kay Kristo. So, baliwala lahat yan. Bagay na ito, yung binabanggit. Sige, swimming ka ngayong umaga. Ngayon hapon na lang mag-worship. Tingin mo, makapag-worship ka ng hapon. Sakit ng katawan mo, pagod ka, di ba? So, yung mga nangyayari sa buhay natin lahat. Kaya natabi niya, realidad din. At bilang Kristiyano, by now we need to know and understand that the only way to maintain, that the only way to maintain what? Spiritual life is by receiving help from Jesus. May isang bata, ito sa akin, Brother Danny, paano po ba maabot ang doubt? Tinuruan ko siya, sinabi ko nito ang mga Biblia, and then later on, sabi niya kanina, mapapatawad ba ako ng Diyos? Ba't kuminsan kasi naisip ko po, na parang nagdadoubt ako kay God. Sabi ko kasi ang kulang, hindi ka nagiging mainit sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag ang isang tao, isang Kristiyano, kayo po tayo dito, kapag ikaw nanlalamig kay Kristo, tandaan mo yan. Sabi niya, tinanong niya, ano po ba ibig sabihin ng lukewarm? Ang unang sabi ko sa kanya, ang lukewarm is katamaran. Hindi po, kapag tayo ay tamad. Hindi po. Kaya sabi dito, what does it mean to abide? Ano bang ibig sabihin ng pagsunod? Ano bang ibig sabihin ng pagsama? Ano bang ibig sabihin ng paglakad sa Panginoong Jesus? Ayan. To remain, continue, stay, abide with me, dwell, reside. Ano ibig sabihin nun? Manahan ka kay Kristo. Doon ka kay Kristo. Wala nang iba. Doon ka tumingin. Doon ka sumama. So, continue in particular condition, attitude, relationship. Ano yung condition mo ngayon? Condition mo, ligtas ka. May pag-asa ka. I-maintain mo yun. Diba? Yung attitude mo. No, i-maintain mo lahat yan. Hanggat maatigid sa lahat yung relasyon mo sa Panginoon. We need to maintain our relationship to our Lord and Savior. And then to endure. Yun, pagtiisan mo. Diba? So, kuminsan may mga pagkakataon, katulad na halimbawa na isang kapatid natin na yung kanyang anak, may sakit pa din hanggang ngayon. So, mahirap eh. Diba, bilang magulang, kayo dito, kapag may sakit ang anak ninyo, pinagdarasal ninyo, Lord, ako na lang magkasakit ng anak ko. Napakahirap na magsakit ang anak. Kasi naisip mo, malakas ka, yung anak mo naghihirap. Lalo, every time tuturokan niya ng mga injection, iisip mo yan, diba? So, sa buhay natin, we need to endure, to sustain, or withstand without yielding or submitting. Ayan, sabi doon. To wait for, await, to abide the coming of the Lord, to accept without opposition or question. This is the reality again. Na marami kasi, I believe in Jesus, I am obeying Jesus, pero they continue to maintain yung kanilang opposition, question sa kanilang buhay, sa kanilang sarili na binabanggit. No? Kaya tanong ulit, do you abide in Him? Do we abide in Him? Yes? Yes. Tayo. Yan. Abiding in Christ. And John chapter 15, how many times you heard this message? How many times na binasa mo itong John chapter 15? Sinabing John chapter 15, ang naisip mo agad, ubasan. Naisip mo agad, bahin. Naisip mo agad, sanga. Yan ang mga tinuturo sa John chapter 15. Kaya sabi niya, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, ayun, it takes away. Tignan niyo po, ano ibig sabihin ng hindi namumunga? Tignan niyo po, kanina di ba may namumunga ng bubot? May namumunga ng manliit? So ang ibig sabihin ng Panginoon dito, yung mga hindi namumunga ng sagana. Ano yung sagana? Di ba? Yung sagana sa pagmamahal ng Panginoon. Paano kumamahalin ng sagana ng Panginoon? Dapat sagana ang pagsulod mo sa Panginoon Diyos. In season and out of season, you will always be with, kanino? Abiding in Christ. Ayan. And every branch that bears fruit, ayun.
lalo niyang pasasaganain. Kaya sabi ko lagi yung sinasabi, maglingkod ka lang kay God. Sumunod ka lagi kay God. Pasasaganain ng Diyos ang buhay mo eh. Yun yung sinasabi niya, oh, di ba? Kapag ikaw yung nagbunga, nakita niya masikap ka, nakita niya matatag ka, nakita niya nagtitiis ka, sa pagsunod mo sa Kanya, ayun, lalo niyang pararamihin ang pagpapala mong tatanggapin. Diba? So you are already clean, sabi niya sa mga kanyang malinis ka na eh. Dahil sa salita na sinabi ko sa inyo. Yan, mga nabautismo na. Malinis ka na eh. Kaya sabi niya doon, sumunod ka sa akin at ako'y sa iyo. Bilang sanga na hindi mamumunga, sabi niya hindi ka mamumunga sa sarili mo. Kasi kung sanga ka lang, walang puno, hindi ka mamumunga. Sabi niya, unless nakatukit ka, nakaabay ka sa vine na tinatawag, sa pinakapuno. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, hindi niyo po mabuti, bear much fruit. Pagkat kung wala si Kristo, sinamahan mo lang si Kristo, kabilang ilang hakbang ka lang, hindi ka lumalakad ng tuloy-tuloy sa mundong ito, wala kang magagawa talaga. You will never be able to save yourself. No matter anong gawin mo, kahit ikaw magtutuwad, kahit magbigay ka, bumili ka ng kapilya, ng mga bagay na ganito, pero patuloy ka namang sumusuway sa Panginoon Diyos, wala ka pa din magagawa sa kaligtasan niya. Yan. Sapagkat malinaw na malinaw sa verse 6 ng alagay, if anyone does not abide in me, is cast out as a branch and is withered. Matutuyo. And they gather them and throw them into the fire. Para sila ay sunugin. So, maraming nakakalitig na dito eh. Maraming nakakaalam. Even the preachers, mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, alam nito eh. Pero bakit na gano'n ang nangyayari? Hindi nila nare-realize, no? Yung sinabi sa may verse 6, ang linaw-linaw. So, dapat we must realize, preachers, ministers, deacons, elders, lahat tayo dito, ano man ikaw, palagayan mo, dapat we must always realize verse 6 na sinasabi ng Panginoong Isus. Dapat seryoso ang Panginoong Isus ng sinabi yan. Kaya sabi niya, if you abide in me, and my words abide in you. Pagkili niyo mabuti. And my words abide in you. Kaya pala sabi ng Panginoon Pablo, let the word of God grow richly sa inyong mga puso. You will ask what you desire, and it shall be done for you. Napakaganda po. Ano man ang hinihin mo, ano man ang sabihin mo kay God, mangyayari ito. Diba? Naghahanap ka ba ngayon? Umagang ito, kung may mangyari sa buhay mo, ito ang pagkakataon ngayon. By this, my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. Ayan. Tingnan natin. Okay? Christ, the true one. I am the true vine. Away from Jesus, there is no other hope. Kapagkat siya lamang ang meron, sa Kanya lamang meron tayong pag-asa. Yan, pinakita niya sa verse 6. No one comes to the Father except to me in John chapter 14, verse 6. Malinaw po yun. No? John chapter 3, verse 36. He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe, the Son shall not see light, but the wrath of God abides in him. Ang galit ng Diyos. Yan po, yung galit dito po, mainit, hot, hotter anger of the Lord. Yan po yung sinasabi ng Panginoong Diyos. Mainit ang galit ng Panginoong Diyos doon sa mga taong ayaw sumunod sa kanyang anak. Sinusuway ang kanyang anak. Everlasting life can only be obtained by staying together with Lord Jesus. Tingnan po, buhay na walang kasalanan. Kaya sabi ko nga, ayaw ng Panginoong mainitan kayo. Also, physical na init. Katulad ko, nararamdaman ko sa harapan ng pulpito. Mainit. Pero kung titignan nyo, gusto ng Panginoon, pag initin ang pananampalataya natin, upang tayo po ay magkaroon ng kalamigan doon, buhay na walang hanggan sa langit, sapagkat siya lamang ang source ng life. No wonder is the true vine. Most assuredly, John 6:47, sinasabi ko sa inyo, kung sino man ang palataya ay may buhay na walang hanggan. John chapter 6:68, sabi ni Pedro, sumagot siya, Lord, kanino kami pupunta? You have the words of eternal life. Dito niyo po ang patotoo ha. Ito po ang patotoo ni Pedro. You have the words of life. Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Yan ang patotoo ni Pedro. Nampatid niyo po si Pedro ha. Bagamat si Pedro, ito ginagawa niya. Anong chapter yon? Tingnan niyo po, balikan natin. Anong sinabi ni Pedro? John chapter 6.
No po. Pero after niya, ano nangyari? Di ba? Pinagkalulo niya ang Panginoong Yesus. Bakit? Malino na malino niya. Alam niya, kaya po warning sa atin. Kahit alam mo na ang salita ng Panginoon, dapat po tuloy-tuloy tayo sapagkat every branch in me that does not bear fruit takes away. Mabuti na lang si Pedro ay nakapagsisi, nakabalik sa loob sa Panginoong Diyos. At siya, isa sa mga hinirang, dakilang apostol ng panahon na yun. Yan, kahit dito tayo, kailangan natin, no, that's just normal for every Christian that is in Christ. Normal po talaga yan, namumunga tayong lahat. The result of no fruit is cut off and itatapon na naglalagablag na apoy. Kaya nga sabi ko sa inyo po di ba, pag linggo, kahit ano panahon, mag-worship tayong lahat. Ito po, huwag na huwag din yung kalilimutan ng araw ng linggo. Ito, kaya sabi ni Cristo, therefore, bear fruits worthy of repentance. Tingnan niyo po, kaya sabi niya, kasi actually po, Sunday is one of the best na maalala mo mga mali mo. Tulad ng opening prayer kanina, tingnan niyo po, di ba? Hindi tayo ng tawad, nagawa tayo kasalanan sa kapwa-tao, mga nagkasala sa atin. This is the time of repentance. God is giving us a chance. Sunday is giving us a chance to repent of every sin that we have done. Kaya po, maalala mo para next day, huwag mo nang gagawin yan. Next day, iiwasan mo na yan. Next day, huwag mo nang gagawin mga bagay na ganyan. Sinasabi doon. In Philippians chapter 1:11, being filled with the fruits of righteousness, ayon, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. Kasi niyo mabuti. Yung righteousness, kanino makukuha lang? Kay Kristo lang makukuha. Ang katuwiran, ang kabaitan, kabutihan, lahat-lahat na kay Kristo lamang na tinatawag natin. No? Every branch in me. Yan, aalisin talaga yan ng Panginoon. Kaya huwag na rin sabihin na kay Kristo ka na, pero patuloy ka naman sumusuway at hindi ka namunga. No? Parang hindi ka lumalago. Nandito ka nga. Pero isip mo naman lumilipad. Nandito ka nga. Panay naman ang cellphone mo. So, walang mangyayari. Nasa iyan. No, kapatid, nasa ating lahat yan. There is a big possibility that the Lord Jesus might remove us. Tingnan niyo po, may possibility. Malaking posibilidad na malawala tayo. Yan. If we do not bring good fruit. Pag tayo hindi nadala ng mabuting bunga. Kaya nga nung araw may offering hinahandog yung magaganda Magandog ka tayo sa Panginoon Diyos. Anong hinahandog mo? Siyempre, sabi niya doon, yung buhay mo. And even now the axe is laid to the root of the tree. Sa yun. Therefore, every tree which does not bear good fruit, cut down. Kakat po tayo. Tandaan niyo po, ang palakol ay lagi nasa ugat na. Nasa baba na ng puno. Kaya po dapat mamumunga tayo. Kaya pag hindi ka namunga, pupatuloy ka ng Panginoon Diyos. Ayan. No? Every tree that does not bear good fruits is cut down and thrown into the fire. Pati niyo mabuti. Take niyo mga kapatid. Good fruit. Mabuting bunga. Ibig sabihin, namumunga tayo ng masama. Okay? Kaya po, titignan natin mabuti. Mga bagay na hindi lahat ng bunga po ay sariwa. Kala mo sa loob sariwa, pagbukas mo pala, bulok. Nangyari na po sa inyo yan, mga kapatid, bumili kayo ng prutas. Pagbiyak niya may bulok. Diba? Usually ano yun? Anong bunga yun? Yung mansanat, diba? Usually ganon. Ganda sa laba, pagbuhat mo. Ay, may brown bulok na pinatawag natin. No? Kasi buwang ko one time, bumili na lang ako ng prutas, pagbuhat ko, may ugod pala. Ano yun? Yung bayabas. Yun ang po. Diba? Kala mo. Okay? Sabi niya, close contact, connection, giving union, giving communion. Being plugged in, that's very important. Ayan, plug in. Dapat lagi ka nakasaksak para ikaw ay may ilaw. Ganyan niyo po, bunutin mo yan, mga wala ng ilaw, dapat lagi ka nakasaksak. Ito dapat na mayroon pong main power, yung meron ko. At yung pinaka-main power natin, ang ating Panginoong Jesus. If indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not move away, continue mo po din. No? Kung patuloy ka daw ng tumutuloy sa pananampalataya mo at ito, sabi niya, nauugat ka, nagiging matatag ka, at hindi ka naaalis sa pag-asa ng Ebanghelyo na narinig mo, na pinahayag sa iyo, sa bawat tao, mula sa ilalim ng lupa. Ako si Pablo, ay naging isang ministro. Yan, sinabi ng Colossians chapter 1:23. Ayun, yung binanggit doon. How to stay plugged in? How? Consistent, obedient. Kasi niyo po, consistent ha? Hindi po inconsistent. Ano po dapat consistent? Ano po, tuloy-tuloy po yun. If you keep my commandments, you will abide by my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in His love. Sabi doon, Romans 16:19, for your obedience
sa pagsunod mo. At become known to all. Nakikita ang tao yan, pagsunod mo. Therefore, I am glad on your behalf. Natutuwa ako. But I want you na maging matalino kayo. Pati nyo mabuti kung ano yung mabuti. At simple concerning evil. Tinan nyo po, dapat maging matalino ka pa din. Alam mo, dapat yung mga simple na kasamaan. Dahil baka yan po ang magpabulok sa ating lahat. Tinan nyo, yung ganda ng bili ni Pablo, no? Sabi niya, tutuwa ako sa iyo eh. Pero sabi niya, dapat maging matalino ka. Dapat alam mo kung ano yung mabuti. Dahil tinan nyo po, at simpleng tungkol sa kasamaan. Simpleng patungkol sa kasamaan na binabanggit doon. Okay? So, how we stay plugged in again? Regular obedience. Ayun, alam natin yan. Verse 7, dinadaan kanina. Philemon, chapter 1:21. Having confidence in your obedience, sinusulat ko sa iyo. Alamin mo to. Will do even more than I say. Ano sabi ni Philemon? No, dapat tuloy-tuloy po doon sa buhay natin lahat. No? 2 Corinthians 7:16. Therefore, I declare that I have confidence in you in everything. Ano po? Ang ganda sabi ni Pablo. Sa inyo mga kapatid, meron akong confidence. Tiwala ako eh. Sabi ni Pablo. Ganon din ako eh. Tiwala ako sa mga kapatid ko lahat eh. Tinatawag natin. Diba? And we have confidence yun dahil nakakita Panginoon isa tayo. No? Yan. Okay? Tignan natin. Okay? Regular meditation. Ayun. Ito yung kulang sa atin, ano po, mga kapatid? Sino po sa inyo lagi nag-meditate ng Word of God araw-araw? Yan ang kulang eh. Hindi po, kulang po ito eh. No? Sa mga Buddhist, sa mga, yung mga kung po na pelikula, meron talagang meditation po. Ano po, kasi makikita mo sila pag umaga, nagagano na sila, yun. Hindi, yung mga meditation po nila yun. Pero tayo po hindi ganoon. Nag-meditate tayo sa Word of God dapat. Yan. Yung salita ng Panginoon. Sabi nga sa awit, may my meditation is sweet to Him. I will be glad in the Lord. Yan. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Tignan niyo po, all the day. No, mainit pa na malamig. Mainit talaga. Ano po? I have more understanding than all my teachers. Sabi ni David, for your testimony are my meditation. Yung testimonya natin. Dapat po. Okay? Hindi natin ang buhay natin. Hindi natin po ang pag-aaral. No, regular prayer, yan. Dapat nananalangin po tayo lagi, ha? So, naman po, hindi lang po tuwing may sakit, ha? Hindi lang po tuwing may pagpapala. Hindi lang po tuwing may kailangan. Dapat po, lagi-lagi tayo nagdarasal sa Panginoon Diyos sa buhay natin. Rejoicing in hope, patient in tribulation, ayan po. Continuing, pati hindi mabuti, continuing steadfastly in prayer. Ano ibig sabihin nun? No? Tuloy-tuloy po tayo na mayroong pagtitiis, pagmamahal, pagiging matibay sa panalangin. Ayan po dapat yun na binabanggit natin. Then we spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Ayan. So hindi ka manglalambot eh. Hindi ka manghihina eh. Sa panalangin natin dahil sa Panginoon Diyos. No, kapag bawat panalangin mo, naririnig ng Diyos. Tama po? Diba? Pero paano marinig ng Diyos? Ang sinabi kanina, abide in Christ. Kailangan po na-abide tayo. Pray always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Subukan nyo na po yung nananalangin kayo, inaantok kayo. Subukan nyo na yun. Diba? Kung tutulog yan, lang. Uy, ganyan sa worship, di ba lalo pag mainit? May inaantok po sa inyo ngayon? Meron? Mainit eh. No. Di ba pag mainit, inaantok? Ba't baliktad? Dapat yung pag malamig, inaantok ka eh. Ba't pag mainit, inaantok ka? Ano po? Ako ganun po, pag uminom ako ng mainit na kami, inaantok ako. So pag uminom ako ng malamig na siya, hindi ako yung antok eh. Ano po? Diba? Parang ganito no, sa worship natin. Mainit, alam ko pinagpapawisan kayo. Ako mapawis-pawisan dito eh. Sa harapan natin eh. Yung mga nanonood kaya pinapawisan? Ano po? Ayun. Tignan natin. Ayan. Okay? Yan. Relying on Christ tayo. Abide in me and I in you. At the branch cannot bear fruit of itself. Tandaan mo yan. Okay? So, mga kapatid, paalala ko lang ulit ha. Sa ganitong mainit po, meron nagpapaytay sa inyo. Kaya kayo inaantok. Alam niyo kung sino? Ha? Pinapaypayan kayo niyan. Yung demonyo.
Oo, papay-pekin na papay-pekin ng demonyo eh. Nainitan ka eh. Di ba? Tingnan niyo po, yan po yung kaya ka, sarap nito, naantok ka na, nakikinig ka na, ating ka sa akin vlog. Mamaya, ganyan ka pa. Tingnan niyo po, yan ang ingatan niyo mga kapatid ha. Okay, on our part, yung kaya sabi sa part natin, dapat depende tayo. On God's part, siya magsusupply. Ayan po ang mga bagay niya. Without it, useless tayo doon. Yan, but Simon Peter answered, kanino ako pupunta? Ngayon kapatid, kanino ako pupunta? Hindi nga, kay Diablo o sa Panginoong Jesus? Siyempre sa Panginoong Jesus tayo lahat. Ayan, ano po? Okay? Nabasa natin kanina yan. Luke 8:24, and they came to him and walking. Follow naman, tama! Nilubog tayo! Tingnan mo, paano mo malalaman na lulubog kay tulog ka? Yan niyo po, kaya dapat nakita na amulat kahit ano pang init niyan. Po, sa bahay namin, sobrang init, wala kang aircon. Ano po, sa bahay siguro rin yun, mga may walang aircon dito, mainit din ano po. No, mainit talaga. Yan, ano po, na binabanggit. No, and Peter answered and said, Lord, if it's you, kung ikaw yan, ikus mo naman dala ka sa tubig. Hindi yung ganda sinabi ng Panginoon. No? Sinali ka. Hindi ka dito. Pero nung nakita niya, ang lakas ng hangin. Ayan, tsaka siya lumubog. Mark 14, verse 28 and verse 30. Okay? So, manatili tayo kay Kristo. Yan. So, remain to stay continue. Paul said to the centurions, so unless itong mga taong ito ay manatili sa bangka. Sabi niya, you cannot save. Ano yung sabihin kaya ni Pablo ito? Unless this man stay in the ship, you cannot be saved. Hindi po. Unless na hindi ka manatili sa iglesia, hindi ka maliligtas, tandaan mo yan. Yun ang sinasabi ni Pablo rito. The church is the ark. Ito yung arko ng Panginoon na pinagawa niya kay Noah para tayo hindi lumubog at tayo lahat ay maligtas. No? Yan. Danger. Distraction. Ngayon, kanina, tulog. Distraction yan. Tyranny of the urgent. Danger, boredom. Yan, nabuboard na ako. Ang init-init! Pagkat pamagpit naman, brandaan yun. Init, dapat mabilis na lang. Ano po, di ba? Boredom, nabuboard na ako. Drawing from fourth bind. Yan, lalapit ka na lang doon sa maling bahay. Yung mga danger po yan, tatlo yun, no? Ayan, sabi natin. Okay? So, dito, makita natin. Ang mga question na to, can we be saved if we are not willing to abide in the Lord? Love of Jesus? No, you cannot be saved. No! Sabi doon. Hindi? He who has my commandments and keeps them. Kung sino merong utos ko at ito'y sinusunod at nagmamahal sa akin. At kung sino man nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at mamahalin ko din siya. At ang aking pag-ibig ay mananatili sa kanya at mararamdaman niya ito. Yan ang binanggit doon. Okay? Tingnan natin. Kasi ko lang to. Yan, lahat natin. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Yan lang po ang sinabi doon. Yan. Tignan niyo po. Kayo ay kaibigan ko if you do whatever I command you. Kailangan mo ng payong, kapatid. Papayungan ka ng Panginoon. Kailangan mo ng aircon. Bibigyan ka ng Panginoong Isus niyan. Kailangan mo ng tubig upang hindi ka mauhaw. Nasa Panginoong Isus yan. Kailangan mo karoon ng kasagutan sa problema mo ngayon. Nasa Panginoong Isus yan. Kaya kung sino man ang hindi pa kay Kristiyano rito, lumapit na kay Kristo. Sumunod kayo. Magbukas kayo ng kasalanan ninyo sa umaga ito. Kaya kung lahat ay manalangin, magpasalamat sa Panginoon Diyos. Let us pray. O God in heaven, maraming pong salamat, Ama, sa muli mong paalala sa amin. Maraming Ama, ano nga pong magagawa namin sa mundong ito? Malilitas po ba namin ang aming sarili? Hindi po. Kaya po alam namin na pinamulat mo sa amin sapagkat na kay Kristo ang lahat-lahat. Kaligtasan, pagpapala, pag-asa, buhay na walang hanggan. Nasa Panginoon Isus lamang. Kayong anak, Panginoon Diyos na nagbigay ng buhay, nagbuhay ng kanyang buhay, upang lahat ng ito ay makamit namin, upang lahat ito ay matamasa namin sa mundo ito. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, alam namin, kami po ay hindi mo iniiwan at nananatili pag-ibig mo sa amin. Kaya salamat po ng marami sa mga araw sa umaga nito. Maraming salamat. Ingatan mo kami lahat at patnubayan sa pag-init na panahon nito.
Dito po muli ang aming pasalamat at panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.